Good day sa ating mga kababayan, no? So, welcome dito sa ating unang video sa aking pagbablog. So, well, sa mga bago pa dyan, kung gusto nyo i-subscribe ang aking YouTube channel, Update, PH Update, no? Para makarinig kayo sa mga nababalita sa ating bansang Pilipinas, no? So, dito tayo sa, alam nyo guys, kung nakikita nyo ngayon sa news, yung line-up senatorial lineup ng ating administrasyon, si Pangulong Bongbong Marcos. No, well, mostly sa mga lineup niya for senatorial, midterm election is coming next year pa yon 2025. So, most of them, so yung iba kasi doon is paulit-ulit na lang. So, I mean, yung mga pangalan is kilala na sila noon, nakaupo na sila senatorial. So, tatakbo ulit sila. So, yun yung ano natin, nagiging traditional natin sa bansang Pilipinas, no? So, well, so tingnan natin. So, basahin natin yung mga lineup ng administration to. So, well, kung nakikita nyo, dyan, kung nakikita nyo dyan sa taas, so yan yan. So, doon tayo sa dulo. So, Binay. So, si Binay, no? So, ito yata yung kapatid ni Nancy Binay, no? Si Binay. Pero I remember yung si Mayor Binay ng Makati. So, I think last 2019 or 2022. May nakita ko dito sa YouTube na kalaban ni Binay yung kuya niya as Mayor. No, Mayor. So, I remember only so hindi ko sure kung totoo ba yun. Naalala ko yung yung silang dalawa nag-away sila sa loob ng simbahan. So I think Catholic Church yun. So nag-away sila. So I think 2022 or 2019, no? So yun yung nakita ko dito sa during sa YouTube. So, well, Binay, so, kilala naman yan sa Makati. So, di natin alam kung kilala siya sa Visayas or Mindanao. Kasi dyan na naman siya sa Makati, no? So, yan po yung lineup ng ating administrasyon, si Pangulong Marcos. So, next is si Lacson, no? Si Sir Lacson, no? Si Ping Lacson, no? So, obvious naman talaga, no? So, maganda naman yung naging performance ni Ping Lacson for the past, naging senatorial siya. So, hindi naman siya nakaupo kasi tumakbo siya ng vice presidente na nakaraan. So, well, ito si Ping Lacson, medyo okay yan, guys, no? Mga kababayan, at makakalusot yan. Dito lang sa lineup ni Pangulong Marcos, no? So, ito si Lacson. So, si Binay, medyo hindi ko sure na makakalusot yan. So, for me, thumbs up ako dito kay Lacson. Makakalusot to, guys. To. Kasi, mabusisi din to na senator si Ping Lacson. So, yung next natin, yung kapatid ng ating Pangulo, si Amy Marcos. So, well, makakalusot din yan kasi alam mo naman, kapatid ng Pangulo, di ba? Pero depende na lang kung anong pagitan ng boto dyan. So, makikita natin yan next year. Pero anyway, so, re-electionist naman to si Amy, si Madam Amy. So, well, check natin kung ano yung magiging no? But for me, guys, okay naman to si Ma'am Amy. Pero, let the voters decide. No? So, sila po yung magde-decide kung sino yung boboto nila, ha? So, lagi nyo tandaan, demokrasya po yung Pilipinas, ha? So, may karapatan tayo bumoto kung sino yung gusto nating senatorya. Okay? So, next, si re-electionist din, si Bong Revilla, yung action star natin, no? Si Ramon Bong Revilla, no? So, re-electionist din. I remember to si Senator Bong Revilla, ito yung sumayo ng Budots 2019 eh. So, kapag nag-backtrack tayo sa position niya nung nakaraan, 2019, nasa pang 12 siya. So, nakakapit siya, no? Si Senator Ramon Revilla. So, nasa number 12 siya noon, 2019. So, pero yung pa ako dati, nangunguna yan 2007 yata, 2010. Nangunguna yan si Revilla, kapwa niya na senator. So, at nagkaroon ng kaso, so hindi na natin ibalik yung niya noon.
So, noong 2019, naging top 12 siya. Nakakapit siya as senator. 2019, top 12 siya. So, anyway, so, ika nga, re-election na siya. So, let the voters decide kung ito ba iboboto ba siya o no, si Senator Bong Revilla, no? So, re-election na siya. The next is si Tol, Tol ng Senado. So, Senator Francis Tolentino, guys, no? So, re-election is din. So, dating PDP laban. So, ngayon, lumipat siya sa administrasyon ngayon kay Pangulong Marcos, no? So, for me, medyo tagilid si Tol. So, hindi ko masabi kung makakapasok siya. For me, in my observation, medyo tagilid yun si Senator Francis Tolentino. Ika nga, kasi nga, medyo yung mga PDP, alam nyo guys, yung mga PDP is marami yung ano yung Duterte. So, hindi natin masasabi. Pero sa tingin ko lang medyo alangan si Francis Tolentino dito. Pero hopefully makapasok sana, no? So, let the voters decide kung kay Francis Tolentino. And next, yung baguhan. Ito, si Villar. So, well, tapos na si yung nanay, Madam Cynthia Villar. So, ito naman yung anak niyang babae. So, si Villar. So, guys, ito si Ma'am Villar, yung anak niyang babae, is congresswoman to doon sa Las Piñas, So, yung tiyuhin ko nakatira doon sa Barbay, yung retired colonel, si Bernes. So, yan, is congressman talaga. Parang kahawak talaga ng mga bilyar yung Las Piñas, guys. So, well, kilala naman sila sa businessman, yung pamilya nila. So, hindi ko rin masasabi kung makakapasok siya or hindi, no? Pero I think, as a bilyar talaga, so makakapasok siguro. So, let the voters decide. So, next year. So, baguhan sila, no? Si Ma'am Villar at si Ma'am Binay. No? So, let's see. Baka ang mga botante na mag-decide sa kanila. No? So, next natin si Erwin Tulfo. Okay ba? Magkakaroon na naman ng kapatid si Boss, Senator Rapi Tulfo dito Well, kung nakikita nyo sa guys, nangunguna talaga si Erwin Tulfo. Si Boss Tulfo. Si Boss Erwin Tulfo. Pero, ika nga, sabi ko nga, let the voters decide. So, well, yung survey kasi, ano yan so, ilang tao lang yung nagbo-votes do. Pero, in actual, doon na mag-decide kung sino yung gusto ng mga tao, Pero, I think, makapasok ko si Sir o si Boss Erwin Tulfo dito sa midterm senatorial election. And the next natin ay si Soto. Si Soto. So, si Soto ay kanano pa yan ng lolo ko na si Dante Baruna. So, si Soto. So, well, re-election hindi naman siya re-election So, tatakbo siya ulit as senator kasi dati naman siya ang Senate President. So, maganda naman performance ni Tito Soto. Senator Tito Soto noon. So, naging Senate President niya. So, nung nakarang election kasi, nagtumakbo siya as Vice Presidente yata. So, ngayon, medyo tumakbo ulit siya ng senator. So, ika nga, sabi ko, so, well-known naman yung apelido niya, Soto. So, nil-expect ko kasi, akala ko si Vico Soto tatakbo, no? Hindi pala yung kay si Soto. So, ika nga sabi ko, let the voters decide. So, next year pa naman yun. So, ito yung pangulong lineup ni Pangulong Marcos, no? So, next natin si 8th Division Champion ng boxing. So, International 8th Division ng World Champion, no? Si Manny Pacquiao. So, si ex-Senator Manny Pacquiao, no? Well, guys, si Manny Pacquiao is well-known naman yung pangalan niya around the Philippines, no? So, may tendency makapasok siya. Pero, sabi ko nga, is let the voters decide. So, natural, yung mga kababayan natin Pilipino, may mga pinag-aaralan naman yan. So, alam naman nila kung sino yung bubuto nila at hindi. So, ang sa akin lang naman dito sa YouTube ko, is sinasabi ko lang yung mga background nila. So, ika nga, si Manny Pacquiao ay tumakbo last dito as president. So, kinalaban niya si Pangulong Marcos. Then now, nakipag-alyansa siya kay Pangulong Marcos. So, running siya as senatorial lineup. So, let's see guys kung siya may makakapasok sa senatorial, sa midterm senatorial, no?
So, ika nga, let the voters decide, di ba mga kababayan? Next natin, si Leon Guerrero, no? Si Lito Lapid, no? So, Senator Lito Lapid. So, ano siya, hindi pala re-electionist pala, no? Si Lito Lapid. So, hindi ko alam kung ilang taon na ba to si Lito Lapid dito sa pagiging senator. No, kasi, yun, nakabuo na to ng 12 years plus. Kung makabuo siya, baka siguro 24 o 30 years na siya senator. So guys, kung sa, ano, may sasabihin ako sa inyo. Si Senator Lito Lapid. So, kasabayan niya ng aking lolo. Lolo, si Dante Barona. No? Si Dante Barona, no? So, in-explain ko dati, si Lito Lapid talaga yung hari ng stand. Kasi magaling talaga yan si Senator Lito Lapid sa stand. Pero nung nakita ko dito sa YouTube, sino pala yung hari ng stand, eh walang iba pala yung lolo ko. So anyway guys, so si Dante Barona. So that's it. Yun ang nasa isip ko. Pero alam mo guys, hindi naman talaga pamakbong politika yung si Dante Barona. So kung tumakbo yan, siguro sa Marikina siya. Kasi taga Marikina naman talaga si Dante. So siguro Marikina siya, mayor or congressman siya sa Marikina. Pero wala kasing plano tumakbong politika. Kaya, eto, kami. Alright, so si re-election din si Senator Lito Lapid. So guys, okay naman. So, di ko rin masabi na si Sir Leon Guerrero ay makakapasok or let's see, let the voters decide, di ba? Hindi naman natin masabi yan kung siya papasok o hindi, di ba? So, yung tao na yung magboboto niyan. So, next year. So, di ba? So, next natin si Madam, re-electionist din, si Pia Cayetano, no? Si Madam Pia Cayetano, kapatid ni Peter Alan Cayetano, no? Si Senator ngayon natin, no? Na kagirian ni, kagirian ni Senator Mig Suberi nung nakarang araw, no? So, anyway, Cayetano isikat din yan dyan sa Taguig. So, Taguig, doon Taguig City sila sikat. So, sumikat din sila nung kapanahonan ni PRD, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga naging, yung kuya niya, naging Vice President, runner-up noong 2016. And they are supporting Duterte during his term. So, sumuporta yung mga kaya. Na ngayon, kasi si Marcos na. So, well, ganun talaga ang politika guys sa Pilipinas. Kung saan yung administrasyon, doon ka talaga support. So, don't against the administrations, di ba? So, well, so hindi natin masasabi din kung makapasok si Madam Pia as a re-electionist sa senatorial. Kasi guys, ganito yan. Alam nyo, ang Pilipinas hindi lang naman Luzon ang buboto eh. Mayroong Visayas si Mindanao. So habang tumatagal habang tumatagal yung alam mo habang tumatagal yung alam mo yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin, mayroon na silang tamang knowledge. Bakit? Kasi guys, kasi ito yan, nandito tayo sa social media. So most of them, they are watching YouTube for ibang apps. So doon sila kumukuha sila ng mga ideas. Either sila ay high school graduates or vocational or college sila. Alam mo, hindi mo rin mauuto yung mga kababayan natin Pilipino. Bakit nga ba? Kasi karamihan sa ating mga kababayan, may mga nag-aaral na kasi pinaparal ng mga magulang. Kaya pagdating dito sa election na to, so even yung magbibigay ka dyan ng fee, well, tatanggapin nila yan. Pero depende na yan sa kanilang susulat doon sa balota. No? So, kaya nga sinasabi ko, let the people decide kung sino gusto nilang senatorial for the midterm election, no? So, si Madam Pia, 50-50 ako dito. Manong 50-50 ako. No? No, so, yun yung observation ko. 50-50. Pero let's see, kasi mayroon pa namang hindi pa naman nag-filing. Start pa naman sa October 1, ba? So, let's see natin, siguro mga after ng filing, siguro mga January, February. So, makikita kasi yung datos niya sa nila, sa ranking ng sino yung nangunguna hanggang top 1 hanggang top 12 sa Zombie. So, let's see, guys. So, the last guys, yung ating DILG. So, secretary, si Mr. Abalos, si Atty. Abalos, no? So, maganda naman performance ni Abalos for the week, for the few months. Pero,
marami din siyang nakalaban. So, hindi natin masasabi kung makapasok sila. So, ano ko dito is 50-50 din. Pero let's see guys, kasi marami pa namang buwan. So, filing pa naman eh sa next month. So, after ng filing, so doon naman makikita yan sa January, February, yung performance kung sino yung papasok sa top 12, diba? Alam nyo kasi ganito yan. Yung survey, pag nagsasurvey sila, o anong klaseng survey yan, Okta, o ano pa, most of that, kasi sa mga survey, papasok dyan mga top 10. Tama yung calculation nila, top 10 o top 8 o top 7. Pero nag-a-adjust lang yan sa mga voters votes. No? Pero, well, yung nakikita nyo yung ano yan, nakikita nyo yung survey. So, hindi natin masasabi kung sa labing dalawang line-up ng ating administrasyon ngayon, si Pangulong Marcos, ay lahat niya ay makapasok. Hindi man pwede lahat. So, may talaga malalaglag yan. Siguro, sabihin lang natin, siguro 7 makapasok o 6. Tapos ang iba, 6 dun sa mga iba't ibang PDP o liberal. So, hindi natin sure, ha? So, lagi yung tandaan, guys, no? Isipin nyo, ang ating mga kababayan is, alam nila kung saan sila kung either kahit bigyan mo pa ng letter P yan, makapag-decide din sila na, oh, hindi ako dito, oh, dito. So, kaya sinasabi ko is, let the Filipino votes kung sino yung gusto nila. Kasi nga, ang Pilipinas ay demokrasya, di ba? So, sa mga kababayan natin kung sino yung boboto nila, no? So, yan po yung lineup ng ating administrasyon ngayon, Pangulong Marcos. So, 12 senatorial lineup. So, sa lahat po ng gustong manonood ng YouTube ko, ito po yung YouTube ko. So, PH Update tayo. So, pwede nyo akong press the notification bell there. Tapos, i-subscribe nyo ako to be followed. So, first video ko to. So, araw-araw tayong magpo-post ng mga videos na gusto nyo marinig ko ano yung mga komentaryo guys, no? So, ika nga, tayo lang naman ay katulad na dito sa mga politics, sa news, so ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? So, anyway, so thanks and mabuhay yung bansang Pilipinas.